Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ang sabi nila, lahat ng bagay na ginagawa natin ay may balik. Kaya kung gumawa ka ng masama sa kapwa, ay kasamaan din ang babalik sa'yo. At kung gumawa ka naman ng mabuti, natural na kabutihan din ang matatanggap mong pabalik. Isang mapagpalang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng avid fans ng Dear MOR. Ako nga pala si Lyndon, 29 years old. Isa ako sa mga silent listeners ng MOR. Marami akong natututunan sa buhay dahil sa mga kwentong ini-air ninyo. Minsan nakakakuha din ako ng mga tips sa panliligaw at sa mga paraan kung papaano pakiligin ang girlfriend ko. At salamat na lang talaga dahil napakalaking tulong ng programa ninyo sa pag-handle ko ng relationship namin ng girlfriend kong si Aiza. Popoy at Bea, nakilala ko si Aiza pagka-graduate ko ng college. Actually, sa workplace ko siya unang nakita. Noong una, parang wala lang kami sa isa't isa. Nadadaanan ko lang siya, paminsan-minsan, binabati at nakakasabay sa lunch. Never ko talagang in-expect na magkakaroon kami ng something special. Lalo na nga't nagkahiwalay din agad kami ng landas noong lumipat si Aiza ng company. Pero nang minsang nag-browse ako sa Facebook ay nakita ko ang profile niya at sinubukan ko siyang i-add. In-accept niya naman ako at doon na nga nabuo ang something special sa pagitan naming dalawa. Ilang buwan kaming nagligawan hanggang sa maging kami na nga finally. At masasabi kong napakaswerte ko sa pagkakaroon ng maganda, mabait at sweet na girlfriend na kagaya ni Aiza. Okay ka na, mahal? Kumpleto na ba yung mga kailangan natin? I think so. Pa-deliver na lang tayo ng pizza pag nandun na tayo sa hotel. Yup. Ay, wait lang, mahal ha. Sagutin ko lang tong tawag. Importante yata. Sige. Akin yung mga pinamili natin. Ako na magbabayad sa cashier. Sure ka, mahal? Yup. Hintayin mo na lang ako sa labas. Okay. Ay, finally, nakapag-staycation din kami ng mahal ko. Pa-deliver na tayo? Mamaya na. Nagugutom ka na ba, ha? Hindi pa naman. Ikaw ba? Hindi ka pa nagugutom? Medyo. Pero makakapaghintay naman yung gutom eh. Alam mo kung anong hindi makakapaghintay? Ano? Ito? Yan o. Yan o. Mahal, nag-uumpisa pa lang ang araw natin. Masyado ka naman yatang hot. I know. Hindi ko na mapigilan eh. Mahal, lipat na tayo sa kama. Okay.
anniversary, mahal. Happy anniversary. Bangon na muna tayo, mahal. Di pa tayo kumakain eh. Oo nga pala. Oh, may tumatawag sa'yo, mahal. Ay, oo nga. Nasaan na ba yung phone ko? Nasaan na yun? Ayun. Mahal, sagutin ko lang to saglit ha. Okay, sige, pa-deliver na lang din muna ako ng food. Hello, kasama ko boyfriend ko. Sino kaya kausap nun? Kailangan pang lumayo. Hello po? Kasama ko po yung boyfriend ko eh. Opo. Sige po, mamaya na lang. Bye po. Sino yun, mahal? Ano lang mahal sa work? Yung boss ko yun, may tinanong lang. Ganun. Ba't kailangan mo pang lumayo? Sorry mahal, naging instinct ko lang kasi na kapag may kausap sa phone, lumalayo ako para marinig ko ng maayos yung sinasabi. Okay. Next time, mahal, kahit wag ka nang lumayo hindi naman ako mag-iingay. Okay mahal. By the way, pa-deliver na lang tayo ng chicken at pizza para makakain na tayo. Okay. I love you. I love you too. Ay nga pala, samahan mo ko bukas, mahal Samahan? Saan? Inspect natin yung property na inaalok sa akin ni Pete. Mura siya sana lang maganda. Nax, talagang tuloy-tuloy na ang pagpupundar ng mahal ko Siyempre naman. Tsaka hindi lang para sa akin yun, para sa ating dalawa yun. Sa ating dalawa? Oo, di ba nga, sinabi ko na sa'yo dati pa, na simula nung dumating ka sa buhay ko, kasama ka na sa pagpaplano ko ng future ko. Kaya lahat ng to ginagawa ko kasi gusto kong magkaroon ng magandang future kasama ka. Grabe mahal. Talagang sure na sure ka na sa akin, no? Oo naman, kilala mo naman ako Di naman ako nakikipaglaro pagdating sa love life na yan Kapag pumasok ako sa isang relationship, ibig sabihin, mahal ko talaga yung tao. At handa akong lumagay sa tahimik kasama siya. Pero syempre, hindi pa ngayon Mag-iipon muna ako para stable na kapag kinasal tayo. Thank you, mahal. Salamat sa pagpaplano mo ng buhay kasama ko. Salamat din, mahal. Kasi binigyan mo ko ng mas solid na dahilan para magsikap. Mahal na mahal kita. Popoy at Bea, si Aiza lang ang pinakamatagal na naging girlfriend ko. At walang halong biro, siya lang ang nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Palagi siyang naglalaan ng oras para sa mga date namin kahit na pareho kaming busy sa trabaho. Paminsan-minsan siya pa ang nag-a-adjust sa napakagulo kong schedule. Hindi siya pumapayag na ako lang ang nag-e-effort sa relationship namin. Mahilig siyang magplano ng mga surprises at ng mga getaways na lalong nagpapa-excite sa pagsasama naming dalawa. Kilala na rin siya ng buong pamilya ko at masasabi kong maganda rin ang relasyon niya sa kanila. Aiza is the perfect woman for me. Kaya siya na rin ang gusto kong makasama for the rest of my life. Popoy at Bea, nagsimula na nga akong magplano ng future naming dalawa ni Aiza. Nagtabi na ako ng malaking portion ng sweldo ko para sa savings namin. Nagsisimula na rin akong mag-research ng pinakamagandang business kung sakaling lumagay na kaming dalawa sa tahimik. At nakahanap na rin ako ng bahay at lupa na pwede kong hulug-hulugan na masasabi kong sa aming dalawa na talaga. Lahat ng ito ay hindi ko naisip na gawin noong single pa lang ako, kaya naman alam kong hulog ng langit si Aiza para sa akin. Bigay siya sa akin ni Lord para magsilbing inspirasyon at dahilan ko para magkaroon ng maayos at planadong buhay.
Lindon, pare. Uy, you know. Ano boy? Kumusta? Ito, ayos naman. Medyo busy lang sa work. Sus, wala namang bago doon. Lagi ka namang busy sa work eh. Di pare, bato. Panay OT ko ngayon eh. Sayang yung kikitain. Iba talaga pag inspired eh, no? Sinabi mo pa. Ay, teka. Dala mo ba yung sample computation ng property? Oo. Ito. Okay naman Bale, ang mangyayari kasi niyan pare, i-apply natin siya sa bank as housing loan. Ngayon, kapag approved na, pwede na kayo lumipat. Na pala, di ba sabi mo sa inyong dalawa ni Aiza to? Oo, pare. So, paano yun? Hati kayo sa bayad? Hindi. Kaya ko na to. Kaya nga ako nagsisipag eh. Okay. Grabe pare Talagang sinesecure mo na yung future nyong dalawa, no? Oo, para wala nang duda-duda, di ba? Sa bagay. Ngayon nga lang kita nakitang ganyan eh. Yung sigurado ka sa isang bagay, sa isang tao. Masaya ako para sa'yo. Sana talaga magtuloy-tuloy. Sus, masaya ka ba talaga para sa akin? O masaya ka lang kasi nabentahan mo ako ng bahay at lupa, ha? Pwede both? For sure matutuwa si Aiza sa ibabalita ako. Oh, makaka-discount kami sa total cost ng property. Uy, bukas ang ilaw baka nag-work pa siya. Di bale, buksan ko na tong pinto. Aiza? Lindon? Mahal? Sino tong lalaking to? Mahal, let me explain. Aiza, I have to go. Paki-email na lang sa akin yung kailangan, ha? Tarantado ka! Halika dito! Ano? Ha? Aalis ka ganun-ganun lang, ha? Pare, kailangan ko na umalis. Kung may gusto kang linawin, si Aiza na lang ang tanungin mo. Ulo ka ba, ha? Hindi ka alis! Hoy, gago! Bumalik ka dito! Bukod takbuhan tuwag! Lindon, tama na. Huwag mo na siyang habulin. Lindon! Mahal, let me explain. It's not what you think, okay? Sabi mo, ako lang dyan sa puso mo. Sabi mo, di ka magpapago. Sabi mo, magpakailanman. Sabi mo, No, it's not what you think. Kayong dalawa lang dito sa bahay mo, naghahalikan kayo. Anong gusto mo isipin ko, ha? Workmate ko lang si Jake. Walang namamagitan sa amin. Yung nakita mo, friendly kiss lang yun. Friendly kiss? Talaga? Naglalaplapan kayo, friendly kiss? Kulang na lang, higupin niyo yung alang-alam mo, friendly kiss yun? Lindon, kung ano man yung nakita mo, wala lang yun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo to. Pero promise, walang ibig sabihin yun. Hindi ko gusto si Jake. Tama na, Aiza. Oo, mahal kita. Pero hindi ako tanga. Aminin mo na lang yung kasalanan mo, pwede? Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa pagpapalusot. Lindon, mahal. Sorry. Gano'ng katagal na kayo naglalandian ng Jake na yan? Hindi naman kami talaga naglalandian eh. Nagkataon lang na nadala kami ng... Pambihira naman, Aiza. Kung hindi landian para sa'yo yung halikan yung dalawa, pues sa akin, oo.
At kahit kanino mo tanongin, panluloko yung ginawa mo. Gaano katagal nyo nang ginagawa to, ha? 5 months. 5 months? Wala akong kaalam-alam. Siguro kasi masyado ako naging kampante sa'yo. Lyndon, mahal. Siguro masyado ako nagtiwala sa'yo. Siguro masyado kitang minahal. Nasobra na yung pagmamahal ko sa'yo. Binuro ko sa isip ko yung posibilidad na pwede mo akong lokohin. Na pwede mo akong saktan. Salamat, ah. Salamat sa pananakit mo. Sinayang mo lang ang lahat. Sinabi mo, sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lang, walang iba sa puso mo, pangako mo. O sabi mo, pag-ibig na walang hanggan. Sabi mo, tanging ako lamang, walang iba. Popoy at Bea, hindi ko talaga alam kung papaanong ilalarawan ang naramdaman ko noong nahuli kong may ibang lalaking kahalikan ang girlfriend kong si Aiza. Kulang yung salitang masakit. Kahit pakinggan ko pa ang lahat ng mapanakit na salita at mga kanta, ay walang makakatumbas sa kirot na nararamdaman ko noong oras na yun. Si Aiza kasi ang pangarap ko eh. Siya ang pundasyon sa lahat ng plano ko sa hinaharap. Kaya noong bumigay siya, parang gumuho na rin ang lahat ng mga pangarap ko. Wala naman akong maisip na dahilan para gawin niya yun sa akin. Masasabi kong naging mabuting boyfriend naman ako sa kanya. Hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng effort at ng oras para sa relationship namin. Totoo nga yung sabi ng iba, mas mahirap tanggapin na niloko ka ng taong mahal mo kapag alam mong wala kang naging pagkukulang. Masakit isipin na pananakit ang magiging sukli sa pagmamahal ng buong-buo mong ibinibigay rin. Todo-todo ang paghingi ng sorry ni Aiza noon sa akin, Popoy at Bea. Araw-araw niya akong tinetext at tinatawagan para magpaliwanag at humingi ng second chance. Hindi ko siya kinausap ng halos ilang linggo. Pero unti-unti ko siyang namimiss kaya pinagbigyan ko ang sarili ko na kausapin siya at marinig ang boses niya kahit na hindi ko pa siya tuluyang napapatawad. Ang hirap kasi, Popoy at Bea eh. Ang hirap magbigay ng pagpapatawad kung hindi mo naman makalimutan yung mga eksena ng panloloko niya sa'yo. Tandang-tanda ko pa sa utak ko kung papaano sila maghalikan nung lalaki na yon. At sariwang-sariwa pa yung sakit. Baka nga hindi ko na makalimutan yon kahit kailan. Kaya naman, pahirapan para kay Aiza ang paghingi ng isa pang pagkakataon muli mula sa akin. O pare, pacheck na lang kung okay na. Patingin. All goods, pare. Salamat. Paano? Update mo na lang ulit ako pag may kailangan. Teka lang. Maupo ka nga muna. Maupo ka muna. Masyado kang nagmamadali umuwi eh. Hintayin mo muna humupa yung traffic. Nasa Pinas tayo. Hindi umuhupa ang traffic dito. Alam ko. Pero dito ka muna. Yan. Maupo ka. Di mo pa nga nauubos yung kape mo eh. Oo na. So ano na nangyari sa inyo ni Aiza?
Alam mo naman siguro yung ginawa niya, di ba? Well, oo. Pero siguro, mas gusto kong malaman ngayon. Kumusta ka? Ito, nasasaktan pa rin. Hindi naman siguro madaling makalimutan yun. Oo naman. Naiintindihan kita sa part na yan. Pero mukhang nagsisisi naman na siya sa ginawa niya eh. Nagsisisi kasi nahuli siya. Kung hindi siya nahuli, baka hanggang ngayon nakikipaglandian pa rin siya doon sa Jake na yun. Panay nga ang post eh. Puro parinig. O eto, tignan mo tong isang to. Patawarin mo lang ako, hindi ko sasayangin ang chance. O ito pa. Everyone deserves a second chance. Hindi ba ako part ng everyone? Nakikipag-usap ba sa'yo? Oo, palagi. Yun naman pala eh. Baka naman sincere sa paghingi ng sorry yung tao. Ewan? Alam mo tol, kaya ko naman magpatawad eh. Ang hindi ko kaya yung magtiwala ulit. Yun lang. Pero sana, kahit hindi man ngayon, kahit balang araw, maayos nyo pa rin. Sayang kayo eh. Lalo ka na. Siya lang nakapagpatino sa'yo ng malala. Tingnan natin. Pero sa ngayon, ayaw ko na lang muna magpatawad para lang masabing napatawad ko siya. Hirap tol eh. Mahirap. Pagod naman to araw na to. Di bale. Weekend naman. Makakapagpahinga rin ako bukas. Nandito na ako. Tito Don! Look who's here! Oh, Kurt. Aisa? Look, Tito. Binigyan po ako ni Tita Aisa ng toy car. Wow. Did you like it? Yes po. Nice. Pero ibaba mo muna yung toy car mo ha. Kain muna ng dinner. But Tito, naglalaro pa po kami ni Tita Aisa. Mamaya na lang ulit, okay? Okay po. Sige na, punta ka na kay Mamala. Kumusta? Ano ba ginagawa mo dito? Gusto ko lang kumustahin sila tita. Yung family mo. Nga pala, may dala ko para sa'yo. Di ba paborito mo tong... Aisa, please. Di ba huwag ka na bumalik dito? Nung pinutol ko yung relasyon natin, pinutol ko na rin yung connection mo sa pamilya ko. Kaya please lang. Last na to ha. Pero Lyndon, kaya nga ako nandito kasi gusto kong humingi ng second chance sa'yo. At part ng paghingi ko ng sorry yung panunuyo ko sa pamilya mo. Kasi alam kong na-disappoint ko rin sila. Okay tayo nun. Okay na ako na alam mong nagkamali ka. Pero yung humingi ka pa ng second chance, sorry, pero nagsasayang ka lang ng oras. Balikan mo na lang yung Jake mo. Lyndon, please naman oh. Hindi ko naman talaga mahal si Jake eh. Ikaw ang mahal ko. Tama na. Huwag na tayo maglukuhan dito. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako mapapaniwala. Hindi na ako magtitiwala ulit. Kasi minsan mo nang sinira yun eh. Alam ko mahirap pa sa ngayon na patawarin ako. Pero sana naman, huwag mo kong ilayo sa pamilya mo. Kahit pa paano naging parte pa rin sila ng buhay ko. Na sinayang mo lang. Sinayang mo lang dahil sa panluloko at pananakit mo sa akin. Ay sa ikaw ang nagkamali. Kaya pwede ba? Huwag kang umasta na parang ikaw yung kinakawawa. Na parang ako yung gumagawa ng mali ngayon. Alam mo kung totoong sincere ka sa paghingi mo na sorry, huwag na huwag mong idadamay ang pamilya ko. Huwag mo silang gamitin para lang makuha ang loob ko. Dahil hindi tatalab sa akin yan.
Hindi na ngayon. Popoy at Bea, aaminin ko, miss na miss ko na ang girlfriend ko. Miss na miss ko na si Aiza. Gusto ko nang ibalik yung mga panahon na malambing kami sa isa't isa. Yung wala kaming ibang iniintindi kundi kami lang dalawa. Gusto kong kalimutan na ang lahat ng sakit na dala ng panloloko niya sa akin. Kung meron lang sigurong pambura para sa alaala, hindi ako magdadalawang isip na burahin yung parte kung saan nahuli kong may ibang kalandian ang girlfriend ko. Pero hindi kasi ganun kasimple yun eh. Sa tuwing sinusubukan kong magpatawad, mas lalong bumabalik yung masakit na alaala. At sa tuwing nakakarinig ako ng salitang sorry galing kay Aiza, ay mas lalo ko lang nare-realize kung gaano kalaki ang naging atraso niya sa akin. Mas lalo lang nanunumbalik ang lahat ng sama ng loob ko. Popoy at Bea, alam kong sasabihin ng ilan sa mga listeners ninyo na medyo OA ako kung magtanim ng galit. Hindi ko naman sila masisisi sa parting yun. Yun din ang madalas kong naririnig mula sa mga kaibigan at mga kamag-anakan ko. Pero alam nyo, wala eh. Siguro ganun ako ka-secured noon kay Aiza, kaya ganoon din kasakit na malamang sinayang niya ang lahat ng pagtitiwala na ibinigay ko. Ang sabi nga nila, habang mas nagmamahal ka, mas lumalalim yung magiging sugat kapag sinaktan ka. Ang totoo, Popoy at Bea, umaasa pa rin ako na dumating din sa akin yung healing. Na sana balang araw ay mapatawad ko na rin si Aiza at makabalik kami sa umpisa. Yung lugar kung saan punong-puno ng pagmamahalan. Sana manumbalik na ang tiwala ko sa kanya at sana may pagpatuloy na namin ang lahat ng pangarap na nasimulan na naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sinuklian. Popoy at Bea, hindi nga tumigil si Aiza sa panunuyo sa akin. And to be fair, nirespeto niya naman yung boundaries na hiningi ko mula sa kanya. Gaya na lang ng paglayo niya sa pamilya ko habang magulo pa ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi siya nakakalimot na mag-chat at least isang beses sa isang araw. Hindi na rin siya naging ganoon ka-pushy sa paghingi ng sorry sa akin. Ako naman mas itinuon ko ang oras ko sa trabaho at sa pamilya. Itinuloy ko pa rin ang pagpapalaki ng savings ko, yung paghuhulog sa property na nabili ko at ang pagpaplano ng magandang future. Alam ko kasi na deep inside me ay si Aiza pa rin ang gusto kong makasama. Na sooner or later, tatanggapin ko rin siya ulit sa buhay ko. Pero Popoy at Bea, hindi ko pa kayang magtiwala ulit ng buong buo. Oo, aminado akong namimiss ko si Aiza at yung mga oras na sweet kami sa isa't isa. Na gusto ko na ulit siyang mayakap at mahalikan gaya ng dati. Na kahit na anong sama ng loob ko sa kanya, mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal na na-develop sa ilang taon naming pagsasama. Kaya naman, makalipas ang ilang buwang panunuyo ni Aiza sa akin ay tuluyan ko rin siyang tinanggap ulit papasok sa buhay ko. Pero hindi pa rin ako kampante sa pagkakaroon ng relationship sa kanya. Pakiramdam ko at any time ay pwede pa rin niya akong pagtaksilan. Oo, mahal ko siya. Pero palagi pa rin akong nakahanda sa posibilidad na sasaktan niya akong muli. Hello, mahal. Mahal, dito na ako sa tapat ng office niyo. Sige, mahal.
Okay, sige. See you. See you, mahal. I love Mahal, wala ka namang gagawin sa weekend, di ba? Sa weekend? Wala naman. Bakit? Ayun. Sige, perfect. Ano kasi mahal eh. Gusto ko sanang ituloy yung staycation na sinasabi ko sa'yo nung nakaraan. Ah, okay. Eto mahal oh. Ano sa palagay mo? Okay siya. Okay? Okay lang? Kahit saan naman mahal, go ako eh. Maghahanap ako ng mas maganda. Kung eto mahal, Ano yun? mas malapit siya sa nature. Tapos may outdoor jacuzzi at saka may kawa hot bath. Di ba gusto mo yon? Oo. Book ko na, mahal. Sige. Okay. Mahal? Hindi ka ba excited? Saan? Dito. Sa getaway natin. Excited ako, hindi lang halata. Mahal, thank you ha. Sa pagbibigay mo sa akin ng second chance. Promise, hindi ko to sasayangin. Salamat din. Hindi ka sumuko sa panunuyo sa akin. Sana makabalik tayo sa dati. Kung gaano tayo ka-sweet. Saka kung gaano tayo ka-showy sa isa't isa. Aisa, anong ginagawa mo? Hinahalikan ka. I know. Pero nagdadrive ako eh. Sorry. Namiss kasi kita eh. Sige na, mamaya na lang. Baka mapalo pa tayo eh. Tara na sa loob, mahal. Okay. Kain muna tayo bago ka umuwi. May gusto ka bang kainin? Kahit ano. Sige. Papadeliver na lang ako. Teka, saan na ba yung phone ko? Aisa. Yes? Miss kita. Na-miss din kita. Lendon, mahal. Hindi pa ba tayo magdi-dinner muna? No. Dinner can wait. Tara na sa kwarto mo. Okay. Popoy at Bea, may isa pa akong gustong aminin sa inyo at alam kong dito na magsisimulang magtaasan ng kilay ang mga listeners ninyo. Isa sa mga dahilan kaya tinanggap ko ulit si Aisa ay para masatisfy ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Gusto ko na may makasama ako sa malalamig na gabi. Kailangan ko ng isang babaeng tutugon sa tawag ng laman. Bakit ko pa hahanapin yun sa iba kung nandyan naman na si Aisa na nagmamakaawang patawarin ko?
Isa pa, magaling si Aiza pagdating sa bagay na yon. Isa yon sa mga katangian na nagustuhan ko sa kanya. At kahit hindi pa nga ako handa para magpatawad ulit, umayag akong makipagbalikan sa kanya para hindi mabakante ang sex life ko. Tuso na kung tuso, hayop na kung sa hayop, pero alam kong sa paraang ito ay napagbigyan namin ang hiling ng isa't isa. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Aiza, Popoy at Bea, pero hindi na katulad ng dati. Oo, nagde-date pa rin kami, nagpaplano ng mga out of town, nagpaparaos ng malalamig na gabi kasama ang isa't isa, pero deep inside ay meron akong reservation. Ayokong ma-inlove sa kanya ulit ng tuluyan. Palagi kong ipinapaalala sa sarili ko na tinanggap ko lang si Aiza for one reason. At yun ay ang sex. At sa tuwing makukuha ko ang gusto ko sa kanya, umabalik na ako sa pagiging cold. Ipinararamdam ko sa kanya na may mantsa pa rin yung ginawa niyang panloloko sa akin noon. Na hindi ko pa rin siya magagawang mahalin ulit ng todo-todo. Alam kong ramdam niya yon dahil madalas siyang nagdadrama sa mga social media posts niya. Hanggang sa napansin nga yun ng mga kaibigan ko. Hello? Ano tol? Saan ka na? Eto na, malapit na ako. O sige, makikita mo kami agad pagpasok mo ng resto. Malaki ka na, kaya mo na yan. Oo nga, sige na. Kita-kits na lang. Ox. Ayun na pala si Lyndon eh. Yun. Ano na boy? Tagal mo ah. Sorry, medyo naharang ng office mates ko bago umuwi eh. O sige, maupo ka na dyan. Uy, order ka na lang pag may gusto ka pa ha. So, pag-usapan na natin ang buhay mo. Huy, kakaupo pa lang nung tao eh. Iha-hotseat nyo agad? Ay, oo nga pala. O sige, kain ka muna. O ano, tapos ka na kumain? Ito namang si Rai? Atat na atat mang hot seat? Hindi naman pa nga hot seat yung gagawin ko eh. Magtatanong lang. Ano ba kasi yun? So, nagkabalikan na kayo ni Aiza? Sus, tagal na. Gano'ng katagal? 2 months. Ba't puro kadramahan pa rin yung pinopost mo sa FB? Malay ko dun. Dapat siya nalang pinapunta nyo dito para siya mismo nakausap ninyo. Bakit parang walang pakialam? Rai, baka hindi na komportable si Lyndon na pag-usapan pa yan. Nandito tayo para magsayi. Okay. Sorry. Pero Lyndon, matanong ko lang binalikan mo ba si Aiza dahil mahal mo pa siya o para lang masabi na hindi ka nagdamot sa second chance? Mahal ko pa rin naman yung tao, syempre. Basta-basta mawawala yun eh. Pero, hindi na lang talaga katulad nung dati. What do you mean? Kasi, di ba dati, sure na sure ako sa kanya. Ngayon parang may konting alinlangan na ako sa kanya. Hindi nyo naman siguro ako masisisi kasi niloko niya ako ng 1 beses eh. Pero sapat na dahilan ba yun para baliwalain mo siya? Hindi ko naman siya pinabaliwala eh. Pero yun yung nararamdaman niya bro. Sabihin nyo na kasi. Ang alin? Bro, ganito kasi. Nasa bar kami ni Rai nung nakaraang gabi. Nakita namin si Aiza. Sobrang wasted. Hindi nga kami nakilala eh. Tapos? At sobrang broken-hearted sa'yo. Loh, wala naman akong ginagawa. Yun na nga wala kang ginagawa. Kaya nasasaktan yung tao. Bro, kung nakita mo lang kung paano siya umiyak sa bar. Pinasundo na nga lang namin sa utol niya. Ang sa amin lang, Lyndon,
kung tatanggapin mo ulit sa buhay mo si Aiza, siguraduhin mong napatawad mo na siya. Yung tipong kaya mo na siyang mahalin ulit. Hindi yung ganyan na kunwari pinatawad mo siya pero hindi mo naman kayang pakisamahan ng maayos. Alam naming niloko ka ni Aiza. At never namin siyang kakampihan sa bagay na yun. Pero tao pa rin naman siya eh. Nasasaktan pa rin yan. Ngayon, kung sa palagay mo, hindi mo na talaga siya kayang tanggapin ng buo, sabihin mo na lang ng diretsyo. Alam mo yung feeling ng niloko. Kaya sana, wag mo na lang din lokohin yung tao or worse, wag mo siyang paglaruan. Ano gagawin ko? Ganito pare. Siguro, maganda kung manghingi ka muna ng space. Tapos alamin mo kung ano ba talaga, kung kaya mo ba siyang tanggapin ng buo. Ngayon, kung hindi talaga, sabihin mo sa kanya ng diretsyo. Paano ko malalaman kung kaya ko na siyang tanggapin ulit ng buo? Yun nga problema pare. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ngayon kasi, nakakahon pa yung utak mo eh. Nakaset yung isip mo na hindi mo siya mapapatawad. Kaya yan, hirap na hirap kang tanggapin siya. Umpisahan mo lang paunti-unti. Hanggang sa hindi mo namamalayan, natuto ka na palang magtiwala ulit ng buong buo. Popoy at Bea, hindi ko naman talaga gustong baliwalain si Aiza. Hindi naman talaga ako natutuwa sa tuwing na ipaparamdam ko sa kanya na wala na siyang halaga. Siguro yun lang ang naging defense mechanism ko para protektahan ang sarili ko sa posibleng pagkadurog ulit. But honestly, umaasa pa rin ako na matututunan ko ring patawarin siya. Yung totoo. Yung hindi pilit. Nagbabakasakali ako na kung araw-araw ko siya makakasama, unti-unting manunumbalik sa dati ang lahat. Nadarating din yung araw na hindi ko na kakailanganing magpanggap na napatawad ko na siya. After all, si Aiza pa rin ang babaeng kasama sa mga plano ko sa buhay. Popoy at Bea, sa kabila ng pambabaliwala na naiparamdam ko kay Aiza, ay hindi pa rin siya nagsawa sa pagpapakita na pinagsisisihan na niya yung nagawa niyang kasalanan sa akin noon. Kahit na nakakahalata na siya sa pagiging cold ko, pinipili niya pa rin akong mahalin. Pinipilit niyang unawain na natural lang na makaramdam ako ng pagdadalawang isip sa relasyon namin. Kahit na hindi ko na nasusuklian lahat ng mga effort niya, hindi pa rin siya sumuko sa pag-asang babalik ulit kami sa dati. Pero sabi nga nila, there's never the same love twice. Pwede kaming magsimula ulit, pero meron at meron pa rin konting bahid ng pagdududa o ng takot. Yun ang palaging nakatatak sa isip ko. At hindi ko napapansin na yun na rin ang nag-manifest sa relationship namin ni Aiza. Anak, masama yung puro kabuntong hininga sa hapagkainan. Po? Sabi ko, puro kabuntong hininga. Hindi maganda yan at nasa harapan ka ng pagkain. Oh, umisa ka pa. Sorry, Nay. Ano ba kasi ang problema mo? Sa trabaho ba yan? Hindi, Nay. Kay Aiza ba? Opo eh. O bakit? Nag-away ba kayo? Hindi po, hindi naman makikipag-away sa akin yun eh. Kahit anong sabihin ko, tatanggapin lang niya. Anong pinoproblema mo? Wala po, Nay, huwag niyo lang pong intindihin. Sige, sabi mo eh. Pero Lindon, anak. Po? Sa palagay ko naman pinagsisisihan na talaga ni Aiza yung naging kasalanan niya sa'yo. Sana lang, maayos niyo pa yung sa inyo.
Sinusubukan ko naman na eh. Alam ko naman yun. Hindi ko rin naman sinabing ikaw lang ang dapat mag-ayos. Ang sabi ko sa inyong dalawa, kayong dalawa. Hindi lang ikaw, hindi lang siya. Ang lalim, Nay. Hindi ko maintindihan, pero sige, tatandaan ko po yan. Basta kapag litong-lito ka na at hindi na kaya ng utak mo, subukan mo namang paganahin ng puso mo. Baka nandyan ang sagot. Dito kaya si Aiza. Nakalak. Tao po? Aiza? Aiza, nandiyan ka ba? Ano man yata ang tao dito eh. Pauwi na nga. Lyndon? Aiza, akala ko wala ka dito eh. Pauwi na sana ako. Napadaan ka? Mangangamusta lang. Pasok ka. Sakto, may kailangan tayong pag-usapan. Ano yung kailangan natin pag-usapan? Lyndon, hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ka sa ibabalita ko pero hindi pwedeng hindi ko sabihin sa'yo eh. Ano ba yun? Nagbunga yung mga ginagawa natin tuwing gabi. Ano? Buntis ako, Lyndon. Buntis ka? Oo. 2 months na. Teka, paano nangyari yun? Anong paano nangyari yun? Gago ka ba? Madalas may mangyari sa atin. Nang ilang buwan. Tapos tatanungin mo ko kung paano nangyari yun? Sigurado ka bang... Buntis ako? Oo, sigurado ako. Nagpatingin ako sa doktor. Hindi, ibig ko sabihin... Sure ka bang... Teka. Parang alam ko na kung saan pupunta yung tanong mo eh. Huwag mo nang ituloy. Kung yan lang din yung iniisip mo, umalis ka na lang. Hindi kita kailangan. At hindi ako magmamakaawa na panagutan mo yung bata. Ang sakin lang, at least nasabi ko sa'yo. Aiza, hindi mo naman ako masisisi kung magduda ako, di ba? Kasi nagawa mo na sa akin yung dati eh. Oo, alam ko. Pero pwede ba, Lyndon? Ang tagal na nun. Ilang beses ko nang sinabi, paulit-ulit, na nagsisisi na ako sa nagawa ko. At hindi ko na yun uulitin pa. Kaya tama na yung kakasumbat mo sa akin yan. Kasi sa totoo lang, nakakarindi na eh. Nakakapagod na rin. Teka, bakit parang ako yung naging masama ngayon? Bakit parang ikaw pa yung nagawa ng kasalanan? Ikaw nga tong... Ako tong nagloko? Ako tong sumira ng tiwala mo? Kabisado ko na yung sasabihin mo, Lyndon eh. Kasi sa tuwing mag-uusap tayo, palaging yan na lang yung sinusumbat mo. Konting mali, ipapaalala mo yung pagloloko ko. Konting kasalanan, uungkatin mo yung nakaraan. Ano? Pinatawad mo ba talaga ako o napilitan ka lang tanggapin ako? Tinanggap lang kita dahil gusto ko ng kayakap gabi-gabi. Ano? Gusto ko nang may nakakasama sa kama. Gusto ko na may nagpapaligaya sa akin tuwing nananabig yung katawan ko sa isang babae. Yun lang yung dahilan kung bakit tinanggap kita ulit. So ginawa mo lang akong parausaan? Napakahayop mo! Baboy ka! Bastos!
Ginawa mo lang akong kaladkaring babae. Hayop ka! Hayop! Hayop! Sorry, Aiza. Pero ikaw din ang dahilan kung bakit naging bato ang puso ko. Alam kong hindi maganda yung ginawa ko. Pero sana naisip mo rin na kung hindi dahil sa mga ginawa mo, hindi naman ako magkakaganito. Popoy at Bea, ganoon ko nga sinuklian ang lahat ng ginawa sa akin ni Aiza. Yung panloloko niya sa akin noon, binayaran ko ng pambabaliwala, pananamantala, at paggamit sa kanya para sa pansarili kong pangangailangan. Hindi niyo na rin siguro kailangan sabihin na mali ako. Alam ko yun. Oo, nakakaramdam ako ng guilt. Pero may parte sa akin na pilit na ginajustify na tama lang yung mga ginawa ko. At least ngayon, hindi na ako masasaktan tulad noong unang beses na niloko ako ni Aiza. Gwardyado ko na ang puso ko. Effective ba? Oo. Masaya ba ako? Hindi. Sa lahat ng to, siguro hindi ko rin naman talaga deserve na masuklian ng ganap na kasiyahan. Hindi ko deserve ang happiness. Hanggat hindi ako natututong magpatawad ng totoo, hindi ko mararanasan ang maging malaya. Hindi ako magandang impluwensya sa mga listeners ninyo, Popoy at Bea. Pero inaalay ko ang kwento ko sa inyo para gawing bad example. Para hindi na pamarisan pa. Siguro pwede nyo akong isama sa listahan ng pinakamasasamang storya sa Dear MOR. Pero sana, masamahan nyo pa rin ako sa panalangin na sana balang araw ay matutunan kong magpatawad ng buong buo. Lalo na nga ngayon na magkakaroon na kami ng anak ni Aiza. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea, at gaya nga ng sinabi ko, alam kong hindi ako magandang halimbawa. Pero aabangan ko pa rin at tatanggapin ng buo kung ano man ang sasabihin ninyo at ng mga listeners ng programa ninyo sa akin. Sumasa inyo, Lyndon. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, sinuklian. Mga kapamilya, oras na natin 1 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Yan po ang medyo malabo pa rin na ending ng ating kwento ni Lyndon at ni Aiza. Pero inunahan na nga po tayo ni Lyndon, di ba? Na hindi magandang example. Di ba? Alam niya na marami siyang pagkakamali dito sa kwento niya. Di ba? At tingin ko binigyan tayo ng lisensya para idiin, di ba? If only to make a point na wag nang pamarisan pa yung kanyang ginawa. Ibig sabihin nun kasi, Bea, alam na ni Lyndon ngayon, di ba? Consciously, alam niya na meron siyang pagkakamali sa kanyang mga ginagawa na pambabaliwala doon sa kanyang paggamit kay Aiza, di ba? Dahil sa kanyang kasalanan. Pero here's a guy who's struggling to to forgive the person he loves the most. Di ba? Gusto niyang magpatawad pero hindi niya pa makita sa kanyang sarili. Di ba? Bumabalik-balik kasi alam niya eh. Yun eh. Alam niya na mali na yung treatment niya para dito kay Aiza, but hindi niya pa matagpuan sa puso niya yung pagpapatawad na yon. Alam mo, Popoy, sa nakikita kong to, sa first part, awang-awa tayo, kamping-kape tayo dito kay
Lyndon. Dito kaya Lyndon. And then sa second part, gaya nga ng sinabi mo, expect the worst, di ba? Ito ka na nga mga kamorkada. Siyempre, naiintindihan natin na nasaktan si Lyndon, di ba? Ikaw na rin nagsabi, binigyan tayo ng lisensya ni Lyndon para idiin siya. O Lyndon, surug na surug ka ngayon, ha? Manda ka. Charing. Hindi. Anong tawag dito? Naintindihan natin si Lyndon kung bakit niya nagawa yon yung mga bagay na initially kasi nga nasaktan siya. Sino ba naman yung hindi masasaktan na niloko ka tas huling-huli mo pa, di ba? Kaya lang kamorkada, ngayong nalaman na natin yung rason ni Lyndon kung bakit niya pa rin tinanggap etong kanyang jowa-jowaan, dahil yun nga, kailangan niya ng pamparaos daw, kuno-kuno. Alam mo, hindi ka nakakaganti sa part na yon. Parang ang lumilitaw pa, lumalabas pa nun, how insecure you are with yourself, kung gaano alam mo yung Popoy, wala na bang ibang babae? O wala ka na bang kakayanan para makakilala ng ibang babae na, alam mo yun, eto na lang, dito na sa tabi, kasi, alam mo yun, siya na yung nandyan ganyan. Feeling mo, nakakalamang ka doon. Hindi. Lumabas lang yung yung pagiging, yung kahinaan mo bilang isang lalaki. Kasi para lang sa parausan, ang kinuha mo, yung nandyan lang. Alam mo, yung nandyan na. Yung humihingi ng tawad. Oo, diba? kasi Yung bakit? someone na binigyan ka ng lisensya to be taken advantage of. Diba? Para pagsamantalahan. Diba? Para pagsamantalahan, gano'n? Kasi para gumaganti siya, ay sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo dahil meron akong pagkakasala sa iyo. But the way I see it, parang gano'n yung naging eksena, diba? Para makaganti naman ako sa iyo. Kaya si Aiza, kumbaga in-offer niya na yung sarili niya. Kaya Lyndon, anytime, anywhere, anyhow you want. Pero, alam naman ni Lyndon, di ba? Alam naman niya, sa kanya rin ang galing. Nakakaganti siya, oo. Masaya ba siya? With Chikelski. Di ba? Kasi kaya alam niyo mga kamarkada, para sa akin, kapag kunwari niloko kayo and everything, tapos nagmamakaawa sa inyo, ganyan-ganyan, kung mahal niyo pa at may plano kayo na patawarin siya, tanggapin siya, ibalik sa dati, sige push, makipagbalikan kayo, buhay niyo yan. Pero kung makikipagbalikan ka para lang gumante, alam mo, nagsasayang ka lang ng oras eh. Sinasayang mo lang yung oras na dapat sana ginugugol mo na lang for the betterment of yourself. Yung anong tawag dito, yung ginugugol mo na lang para makamove on ka. Kasi alam mo, Popoy, naniniwala ako na hindi mo kailangang magpatawad para makamove on. I mean, kung kunwari hindi mo siya napatawad, hindi mo naman siya iniisip, parang hindi mo naman naaalala yung mga ginagawa niya, kung nadi-disregard mo naman siya, kung nakakalimutan mo na nag-e-exist siya, okay lang mag-move on nang hindi ka nagpapatawad. Pero kung anong tawag dito, kung ikaw pa din, hindi mo lagi nasa isip mo yung mga pinaggagawa niya and everything. Teka, nawala tuloy yung thought ko. Agad-agad na sasabihin ko, nawala yung thought. Teka lang. Sobrang ganda, nawala na siya. Pumutok ang thought balloon. Seryoso, sobrang ganda. Agad-agad na inisip ko, bigla nawala ako sa linya ng aking thought. Ikaw wala, Popoy. Naligaw ang train of thought ni Bea. Pero ako, alam mo, I have to give it to Lyndon. 'Di ba? Pero alam mo kasi you have to make up your mind. 'Di ba? You have to make up your mind. Hindi pwede na magpapatawad ka na hindi. Sa kahit anong desisyon na gagawin natin sa buhay, hindi pwede yung nagkukuli-kuli ka. 'Di ba, na laban bawi kung tawagin nila. I mean, sa paghahanap ng trabaho, gusto mo ba talaga yung ina-applyan mo? Kasi kung half-hearted ka, paano kung matanggap ka? Tapos kapag ka nandun ka na, tsaka ka atras. 'Di ba? At papaano naman kung hindi ka matanggap? Pero, I mean, gusto mong makapasok doon, magsisisi ka kasi hindi mo naman ginawa ang lahat. 'Di ba? Hindi ka nag-effort. Kaya naman hindi pwede na, kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay dito sa mundo na mahirap, katulad ng pagmamahal. 'Di ba? Ang pagmamahal,
Hindi mo pwedeng 70% lang yung ibibigay kong pagmamahal, 71% lang, 'di ba, dahil sa meron siyang ginawang kasalanan. No, you cannot equate love. Ganun din ang forgiveness. 'Di ba? Kapag hindi mo maibigay ang forgiveness, it is something else. 'Di ba? Hindi siya forgiveness. Kung magpapatawad ka, magpatawad ka. Kung hindi ka pa ready, huwag ka munang magpatawad. That's it. 'Di ba? Para sa akin, ganun lang kadali 'yun eh. Bakit mo guguluhin yung isip mo? 'Di ba? Tapos ganyan na magpapatawad ka kunyari. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is nagpatawad ka sa salita. Pero doon sa gawa mo, hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi ka pa rin nagpapatawad. Walang namumuwersa sa'yo, Lyndon, at sa mga katulad ni Lyndon na kalimutan yung masama nangyari. No, 'di ba? We should not forget it. But we should learn from it. 'Di ba? Sa atin man o sa partner man natin nangyari, nanggaling yung lesson na natutunan natin, gamitin natin 'yan para sa journey natin papunta dun sa future na iniisip natin. Kaya para sa akin ngayon, nandun ka sa crossroads, Lyndon. Kailangan umalis ka na diyan. Ano ba? Kasi magkakaroon na rin kayo ng anak. 'Di ba? Mas magiging komplikado na ang mga bagay-bagay if you're going to treat Aiza, 'di ba? The same way that you're going to treat her kapag lumabas na ang bata, magiging kawawa naman yung bata, 'di ba? At 'yan ay and it's on you, 'di ba? Sa'yo na 'yan. Kung sakaling maging magkasakit yung bata, sakaling hindi maganda ang relationship ninyo, ikaw na ang dapat sisihin diyan. Kasi by this time sa tingin ko, nagde-decide ka na kung sasamahan mo ba si Aiza dito sa dito sa laban ng buhay na to na meron na kayong anak, or patuloy mo siyang sisisihin. Kasi 'di ba, balik tayo doon sa basic na kasabihan na nobody's perfect. 'Di ba, meron at merong mga nagkukulang, meron at merong mga nagkakamali. Kailan ba magiging enough para sa iyo yung paghingi ng tawad ni Aiza? 'Di ba? Kailan ba? Okay, sabihin na natin kasi Popoy, kasi Bea, hindi ganun kaliit yung ginawa niyang panloloko sa akin. Okay, nandun na tayo. Kung hindi naman pala ganun kaliit at sobrang laki, hindi mo kaya mapatawad, dapat alam mo na ngayon yung kaya mong lunukin lang. 'Di ba? Hindi ka naman siguro kakain ng isang tipak na crispy pata kahit gaano kasarap 'yan, 'di ba? Na gusto mong lamunin lahat sa isang subuan. No. 'Di ba, kailangan mong i-slice lang, at kaya mo bang ubusin lahat 'yon? Of course not. 'Di ba? 'Yun lang kaya mo. Ngayon, kung hindi mo kayang lunukin yung pagpapatawad kay Aiza, umalis ka na lang. Umalis ka na lang sa relationship. Wag ni relationship, wag ka nang wag mo nang isipin. Siguro ayusin mo na lang kung papaano mong masusuportahan din yung bata. 'Di ba? I mean, maging na lang kayo, no? Maging civil kayo. You have that choice, You have that option. 'Di ba? Ayusin mo na lang yung pakikipag-usap mo dahil merong isa pang buhay na madadamay kung sakaling hindi ka maayos kausap. Or better yet, sige na, para sa ikalulo, kung ang maluwag sa'yo, Aiza, bahala ka na dyan sa bahala ka na dyan sa bata. Kasi kanina parang gusto niya sabihin, sigurado ka bang sigurado ka bang akin yan? Diba? Masakit yun. Masakit yun para sa babae. Pero tutulungan kita mag-decide kung should you stay or should you not stay na sa relationship na yan. Ang nanay mo ay babae. Kung may kapatid kang babae, may pinsan kang babae, imaginein mo sila na magkakamali at gaganyaning tratuhin ng isang lalaki. Oo, ng isang katulad mo na sabihin na natin nagkamali ang nanay mo, halimbawa nagkamali ang kapatid mong babae, nang dahil sa kung anumang rason, sige, sila yung gaganyanin. Ano yung mararamdaman mo? 'Di ba? Baka hindi mo nakikita yun Kasi alam mo, Bea, ang dami natin nami-miss kapag masyadong inward yung tingin natin. Parang ako yung kawawa, ako yung niloko, ako yung ganito, ako yung ganyan. But look at the people around you.
'Diba? Sometimes you have to look at the people around you. Ano ba yung mga struggles nila? Ano ba yung mga pagkakamali nila? Ano ba yung mga naging kasalanan nila na pinatawad ng partner nila na 'di ba? Gaano katindi yun, gaano kalaki yun as compared to mine. 'Di ba? Kasi kapag kasi inisip mo ako yung kawawa dito, ako yung maghihiganti ako yung masarap maghiganti, 'di ba? Pero hindi masarap yung pakiramdam na mag-isip kang maghiganti, pero alam mo kapag ka nakapaghiganti ka, nakakapagsisi rin. Ako nung bata ako, nagawa ko na yan. Sinuntok ka dito, susuntukin mo ring pabalik na ganun. Pero pagkatapos mong makaganti, matatakot ka kasi baka pagalitan ako ng nanay, baka sugurin ako ng baka magsumbong rin sa tatay ko, baka ganyan. 'Di ba? Ganun din 'yan. Kapag ka ginawa mo ng masama yung isang tao, mag-expect ka na merong hindi rin maganda na mangyayari sa iyo at any moment o at any time or anywhere, 'di ba? Mahirap Sabi nga yan. nila, Kaya, sabi nga nila, di pa Popoy, no? Hindi may tatama ng isang pagkakamali. Yung isa pang pagkakamali. Yung isa pang pagkakamali. At tingnan mo, sa tagal mag-move on ni Lyndon, siya na mismo ang nahulog sa sarili niyang bitag. Siya na mismo yung nakagawa ng panibago, karagdagang problema. O ano nangyari? Natuwa ba siya? Nakuha ba niya yung satisfaction na gusto niya? Hindi, di ba? Kaya minsan mga kamorkada, ako naranasan ko rin yan, Popo, yung sinasabi mo na may ginawa sa yung masama, tapos gusto mo maghiganti, ganyan-ganyan. Kaya lang palagi mong iisipin, kamorkada, kapag ka naghiganti ka, parehas na kayo nung taong nanakit sa'yo. Naging patas na kayo. You're not going to be the bigger person or you're not going to be the victim anymore kasi gumanti ka na eh. So, patas na kayo. Gusto mo pa yon? Siyempre, hindi. Mas gusto natin tayo yung mas nakakataas. I mean, tayo yung better person, bigger person. Tayo yung parang mananatiling nagawa ng masama. 'Di ba? Para hindi mawala yung parang sa atin, hindi mawala yung pagiging inosente natin sa mga nangyari na hindi magaganda, 'di ba? Kaya ako nung nagawan ako ng masama ng isang tao, ang dami kong masasamang naisip na pwede kong gawin, 'di ba? Pero hindi ko ginawa. So ang ending hanggang ngayon, siya pa rin yung nagmumukhang masama. Ako masaya na ako. Kasi habang tumatagal, mawawala yung galit nyo, kamorkada. Sa ngayon kasi dahil fresh pa, G ka pa di ba? Pero I'm telling you, palipasin mo yung panahon, yung oras, kapag ka may bago ng mga taong dumating sa'yo, kapag ka nakakita ka na ng bagong perspective, bagong pagkakaabalahan, mababawasan at mababawasan yung galit mo hanggang sa mawawala na lang yan. Hanggang sa may isip mo na lang na, ayoko ng ayoko ng kausapin yan, or ayoko na ma-involve sa kanya. Kasi andito na ako, may bago na akong tinitignan, meron akong bagong tinatahak na landas. Bahala na siya doon. Okay, kaya bigyan niyo ng time bigyan niyo ng time yung sarili niyo. Gaya ng kwento natin kahapon, Popoy. Galit na galit siya, di ko aramang kabalastugan pinagagagawa niya, 'di ba? At the expense of someone, 'di ba? Kaya dahil umakto agad siya habang galit siya. Kaya ganyan din si Lyndon, dahil galit na galit siya, ayan. Kung ano-ano yung mga pinagagagawa niya para lang makabawi o mabalikan yung taong nakagawa sa kanya ng hindi maganda. Ang ending, siya rin napahamak. Diba? Oo. At ang ending nito, 'di ba, hindi ka na rin lalo lang lumalaki yung apoy, 'di ba? Kumbaga, nandiyan naman yung fire extinguisher, 'di ba? Pwede nang patigilin 'yan, pwede nang pag-usapan, you work on it. 'Di ba? Trabahuhin niyo na ayusin, pero ikaw yung gulo ng gulo. Alam natin, naiintindihan natin from time to time talaga maalala mo kapag ka nakikita mo yung tao. Ano ba yung ito na lang yung tanong ko para sa mga katulad ni Lyndon at kay Lyndon mismo. Ano ba para sa iyo yung mas mahalaga sa ngayon? Yung pagmamahal, yung future, 'di ba? Yung future, yung pagmamahal o yung insecurities mo at yung paghihiganti mo. Alam mo, kapag yung insecurities mo at paghihiganti mo ang mas mahalaga sa iyo ngayon, kumbaga parang hindi kailangan kailangan makaganti ako sa kasalanan niya. Wag na. Kawawa naman yung tao, kawawa naman si Aiza. Alam ko naging makasalanan siya. 'Di ba? At one point sa inyong relationship, pero pinagsisihan niya na 'to. 'Di ba? Sabihin ba nating pagpapatunay diyan na ayan, magkakaroon na kayo ng anak? No, not even.
'Di ba? Pumayag lang siya sa mga gusto mo bilang bahagi nga na sige, bibigay ko na sa iyo ang lahat, 'di ba? Pati nga ang karapatan para sa katawan ko binigay niya na sa iyo lahat. Pwede ka ba niyang sumbatan doon? Hindi rin, 'di ba? Pero mahal ka niya eh. 'Di ba mahal ka niya? She chose you, 'di ba? She chose to be with you, 'di ba? Pero ikaw, sinasabi mo lang sa ngayon na iniisip mo na mahal mo siya. Pero sa damdamin mo, kumbaga hindi pa mag-jive, hindi pa nakakonect yung wifi ng utak mo at ng puso mo. Mahirap yan. 'Di ba? Kung ganoon, na undecided ka, 'di ba? Undecided ka kapag ganyan. Sa isip mo mahal mo pa rin pero puso mo hindi pa sa puso mo mahal mo pa rin pero sa isip mo hindi pa. Ang ibig sabihin ko dito is wag ka na munang sana hindi mo naman muna tao yan eh. Tama yung sabi nung mga kaibigan mo kanina na nakausap mo na kasama sa kwento na tao rin siya. Si Aiza, nagkamali siya, nagsisi, kung hindi man siya nagsisi, tao rin siya. Kung hindi mo na kayang ibalik yung dati, hindi mo na siya kayang mahalin, just let her go, please. Correct. Yes, just let her go. Let her be. 'Di ba? Kung saan siya mapunta, kanino siya mapunta, wala ka nang pakialam. Pero sa sinasabi mo, mahal mo siya, ayaw mo pa siyang pakawalan, hanggang kailan ka gaganti? Hanggang kailan? Kasi hanggat buhay yan, hanggat buhay si Aiza, isipin mo makapaghiganti sa kanya. Pero ikaw, isipin mo kung ikaw ang nakagawa ng kasalanan, Lyndon. Tapos, hingi ka na ng hingi ng patawad, nakakapagod na, pero pinipili mo pa rin dahil mahal mo talaga yung tao. Nagkamali ka lang talaga noon. 'Di ba? Gugustuhin mo ba yan na ganyan yung pagpapahirap sa'yo, ganyan yung pagbabaliwala sa'yo, ganyan yung paggamit sa'yo? Nakakapanliit na yan. Kapag ka na-discover mo sa sarili mo na, teka lang, hindi na ako tinuturing nito at hindi na ako tinatrato bilang isang tao, aalis na ako. Ganun na rin ang iisipin ni Aiza. 'Di ba? Kung ano yung iniisip mo, hindi na pala ako mahalaga sa iyo, hindi mo na ako kayang mahalin, hindi man katulad dati, pero wala nang respeto kasi. 'Di ba? At yung respeto kapag wala na sa pagmamahal, kahit sinasabi mo you love that person but you don't respect her dahil merong wala na. Bitiwan mo na please. Do her a favor, 'di ba? Bitiwan mo na siya. Let her go. Mahal mo pa? Sige na, just let her go. Wala ka ng respeto eh. And Kamorkada, it's not just about doing her a favor, no? When you let go of a person kasi, it's not just about that person. You're also letting yourself go, freeing yourself from the burden of a problem, of a heartache. Pag nag-let go ka, hindi naman para sa kapakanan niya eh. Para din sa iyo 'yun. Kasi para sa iyo 'yun. Wala na. Mababawasan na yung cargo mo, yung burden sa'yo, di ba? Makaka-move on ka na. Kung ano may mangyari sa kanya, bahala na siya. Okay, buhay na niya yun. Ang isipin mo, ang focus ka dun sa buhay mo. Okay, feeling alam mo kasi Popoy, feeling siguro ni Lyndon, pag nilet go ko to, baka maging masaya pa to. Baka pag nilet go ko to, baka alam mo yun, pero siya pa yung mag-enjoy. Hindi. Natatakot kasi si Lyndon na malamangan ulit. But Kaya look at you. Kaya hindi niya nilet go. Look at you, Lyndon. Sino ngayon ang merong miserableng buhay? Di ba ikaw? Di ba? Si Aiza ba ang may miserableng buhay? Yes, buntis siya. Yes, magkakaanak siya. Nagkagalit kayo dahil parang pinagdududahan mo pa siya. Pero sa tingin ko, madadivert na yung attention niya rin sa bata eh. Mawawala na sa'yo. Mas lalong nasa delikadong sitwasyon ka if you come to think of it. 'Di ba? At kapag ka naisip na, nabuo na sa utak ni Aiza na hindi, kaya ko nang itaguyod to ng tuloy-tuloy, may iwan ka mag-isa. Sino miserable ang buhay? 'Di ba? Ikaw rin. Kaya you have to make up your mind. Mahal mo pa ba? Babalikan mo pa ba? Pero bago mo gawin yan, patawarin mo muna. Patawarin mo muna ng lubusan yung tao. 'Di ba? Matuto na kayo dun sa pagkakamali dati. Ngayon, kung hindi mo kayang patawarin, ang final word ko sa iyo is just let her go. 'Di ba? Hayaan mo na lamang siya. Okay? At syempre, kung may responsibilidad ka para dun sa bata, yun na lang yung gawin mo. I-simplify na lang natin yung complicated na nangyari. Ganun na lang. Moving on.
is the best revenge for me, Popoy. Being Ayan, happy. Sabi ni Marvin, ang unfair mo, Lindon, parang mas madali sa'yo ang magpatuwad kaysa magpatawad. Napakagaling. Di ba? Real talk, real talk. Real talk to Maraming salamat Marvin. Sabihin na natin medyo mature pero kita mo naman nagkantutuwad pa yung tao para lang mapatawad mo. Di ba? Yung iba nagtatatumbling pa. I don't know kung paano mga eksena yung mga may init yung pagsasama. Pero at kung saan mga lugar, kung saan mga sulok o baka hindi nga sa sulok, baka sa gitna ng kung saan lugar yan. Di ba? Ginawa nung tao para lang mapatawad mo na. Tapos nung may mabuo, sabihin mo, kulang pa nga yan sa ganito. When is it going to be enough? Diba? Kailan ba magiging enough? Eto sabi ni Ken Bayona, ang pagpapatawad kapag ready at bukal sa puso, magagawa mo. Pero ang tiwala, kahit pumuti ang uwak, mahirap nang maibalik o maayos. Pinaka the best para sa akin, patawarin kung kaya pero wag nang balikan para wala nang problema. Dapat kapag gaganti ka, yung buo ang loob mo. Walang sisihan, walang iyakan. Dapat bato ka. Katulad ko, sabi ni Madam Jean Sheila, ay mapaghiganti. Wow, bato? Bato si Madam? May bato? pinaghuhugutan. Tigas. Mo yan. Pero totoo rin yun, na kapag gaganti ka, gumanti ka na hindi ikaw ang iiyak, hindi ikaw yung masasaktan, hindi ikaw yung magsisisi. 'Di ba? Totoo 'yun kasi kapag gaganti ka na ganun lang rin, wala. Babalik talaga ng babalik 'yan. Ito si Shnecha nakaka-relate. Kuya Lindon, I feel you kasi nangyari din sa akin 'yan. Ang kaibahan lang natin, nagkabalikan kami para subukan ulit. Pero after a few weeks, nag-decide na din akong makipag-break ng tuluyan dahil alam ko na hindi ko na mababalik yung trust ko sa kanya. If you're in doubt, don't ever take revenge. Ayan. Sabi naman ni Mary Nunez, hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo na magkabalikan pa kayo ni Aiza. Pero alang-alang na lamang sa bata sana magpakatino ka at magpakatatay. Ang saklap lang kasi broken family na kayo. Tapos dahil sa mga kalokohan mo. Ayan, pero nandyan na yan magpakatatay ka na lang sa kanya. 'Di ba? In the future, sino sisisihin dito nung bata kung sakaling lagi nagbabangayan yung magulang nila, 'di ba? Kaya magkasama sila sa isang bahay o hindi, Bea. Alam mo kahit ako kapitbahay lang na meron. Tapos malalaman ko ganyan yung kwento. Sisisihin ko? Sorry Lindo na ikaw ang sisisihin ko. Kasi nakagawa na nga ng mali si Aiza, alam na natin 'yun. Alam na nga ng mundo 'di ba? Tapos ginantihan mo. Tapos hindi mo pa pinabayaan na lang na makapamili na makakapareha niya o bahala siyang maitaguyod mag-isa yung bata. Sinamahan mo pa, nandiyan ka pa. Parang araw-araw mong sinasabi dun sa tao at pinapaalala mo sa kanya na lahat ng ginagawa mo ay may bahid ng pagkakamali mo sa akin noon. 'Di ba? So anong gusto mong palabasin? Gusto mong maging miserable yung buhay ng tao pero sa ginagawa mo lahat ng plano mo ay miserable na from the start. Okay? Simula nung maisipan mong maghiganti. Kaya wala na talagang pag-asa. Ikaw ang sisisihin ko, Lindon. Ano man ang mangyari diyan sa relationship mo, sa anak mo, 'di ba? Sa mga susunod na pangyayari. 'Yon. Ito si pahabol Trina Loresca, forgiveness is a decision. It's not a feeling. And it takes a man to admit that they can easily forget and forgive someone because of their ego. Sometimes the best or happiest moments of our life can be the worst thing also of our life. Parang yung Trina. May mga pag-ganun-ganun pa si Trina. Thank you so much sa comment mo, Trina. Yan. At syempre, maraming salamat dahil daman-daman natin ang inis, yung pagkabitin at syempre yung mga init ng eksena kanina. Kaya pala ang dalas. Dahil sa ating mga mga magagaling na mga dramatista. Thank you so very much.
Maraming salamat kay Lyndon Dan Caputyon, si Aiza Jamie Rubio, si Jake, ginampanan ni Jag Kamat, si Pete, ginampanan ni Wardy Alagaw, si Kenneth Ansero, si Rai DJ Bay, ayan, si Nelia Cindy Bacena, at si Jed si Makoy Marcos yan. Ang sumulat nito, ang na-stress ay si Wardy Alagaw, at ang nag-edit, isa ring na-stress, Joko Loco. Yan. Thank you so very much. Pero maraming salamat ulit, Lyndon, sa pag-o-offer ng kwento mong ito at sana nga, huwag nang tularan ng iba pang nandyan. Diba? Sana maging malinaw sa atin na wala talagang kapupuntahang maganda ang mapaghiganti mong puso. Diba? Kung magpapatawad, walang pilitan. Magpatawad sa panahon na kaya mo na at saka makipagbalikan kung kaya pa. Yan. Pero kung hindi man magkabalikan, pwede pa rin magpatawad. Diba? Para lang sa mas magandang kinabukasan na lang natin. Diba? At syempre, mga kapamilya, maraming salamat. Ang aming pong paalaala, ha? Bukas, pwede kayong tumutok sa amin o kahit pagkatapos ng ating show today sa Dear MOR, the podcast sa Spotify with 10 million plus streams. Yun, streams pala. Views. Thank you. Push natin yan, ha? Pa 20 million, ha? Laban natin yan. Yan. At syempre, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapo Poy. And of course, Gorgeous B, Bea po. At ang lagi naming paalaala, mga kapamilya, happy weekend. Stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, please, stay happy. Happy weekend.